eto tayo sa continuation. Yung time na sinabi niya, ako bahala, pinaintindi niya sa akin. Dito nag-start lahat ng miracle ni God. Ito na yung nakikipag-usap na ako sa kanya. Literally. Take note! Hindi ko pa siya tinatanggap sa puso ko. Worst pa kami. Tandaan mo wala kaming relationship ng mga anak ko. We are living dead inside. So, nung time na yun, sabi ko, saan ko ang pera? Sabi niya sa akin, kung bala. Yun lang ang naririnig ko, kung bala. Okay. So, may dumating na opportunity. Kumita ako. Basta kumita ako. May pre-provide si God sa akin. Ang dami, promise. Kumita ako. Sunod-sunod yung kita ko. Sunod-sunod yung opportunity. Imagine this Ito na. Kinabukasan. Ang bilis. Sabi ko, Kuya Ere, ang bilis naman. Oo. Ganun siya kabilis gumawa. Kumilos. Ganun siya kabilis. Kumbaga parang mangyayari. Gaya ng sinasabi ko nung umpisa pa lang sa story ko. Mangyayari pa lang. Nakalatag na. Nakaready na siya sa pagdadaanan mo. Syempre, ang sakit Sakit ng pain. Hindi mo magagawa magtiwala sa kanya agad-agad dahil nasasaktan ka. Pero kumakapit ako sa kanya. Ito na. Dating doon, sabi ko sa mga anak ko, bili ako sala. Sala set. So, kung pera, daddy. Kung bahala. Kinabukasan, dumating yung sala. Pinapili ko pa pala muna sila. Anong gusto niyo sala? Wala ka naman pera, daddy. Basta pumili kayo ng sala. Nabukasan, bumili ako sala. Sala, nice ko na, sala na. May sala na ako, tuwan-tuwa yung mga anak ko. Tinulugan ka agad ng anak ko tuwan-tuwa Ang sarap ng feeling na nakikita mo natutuwa yung mga anak mo. So, eto na. Second day, pili ako ng dining set. Sabi ko, bili kaya ako ng dining set. Saan ko pera? Yung mga yan lagi tanong ng anak ko, alam naman nila wala akong pera Ako bahala. Sabi ko gano'n. Bili ako ng dining set. So, pagbili ko ng dining set, dumating na. On the day. Sabi niya, ang bilis dati dumating ka agad yung dining set Siyempre, sabi niya. Pagdating doon ko na-realize na narinig ko sa anak ko, Daddy, ang sarap kumain sa lamesa. Iyak ako. Yung feeling na yun, nakakaiyak yung sobra. Marinig sa anak mo na ang sarap kumain sa lamesa. Sabi sa akin ng anak ko, Daddy, saan ako kumuha ng pera? Sabi ng bunso ko Sabi ko, kay God. Imagine mo kung gaano mag-provide si God. Sabi niya, wow, sana all. Sabi mo ako din, sabi niya. Sabi ko, pray ka lang. Eto na. Dito na, nag-start si God na baguhin yung characteristic namin ng mga bata. Yung relationship namin sa kanila. So, umakit ako sa taas, dadasal ako. Sabi ko, God, tulungan mo ako na makilala ka. Kasi nahihirapan ako dahil hindi kita kilala. Kilala lang kita, Jesus Christ, oo. Pero hindi kita lubusang kilala ng buong puso, yung totoong ikaw. Hindi. Tulungan mo ako, sabi ko. Tulungan mo ako masagot lahat ng tanong ko. Alam mo, parang nakikipag-usap sa akin ng Diyos. Nag-pop up sa akin si Kuya Ed. Pero bago ako humiling sa kanya, natulungan niya ako na makilala siya. Lahat ng tanong ko sa kanya habang nagdarasal ako, habang nasa pain and suffering ako, lahat ng tanong ko sa kanya, although yung Facebook is algorithm, hindi sunod-sunod Yung mga pastor na nagpipreach, sunod-sunod. Tapos, akma dun sa tanong ko. Akma dun sa nangyayari sa akin. Parang pinaiintindi sa akin ng Panginoon. So, eto na, umiyak na ako sa kanya. Dumating sa point na sabi ko, tulungan mo ko na makilala ka. Kasi nagka-interest na ako Kasi bawat scroll ko sa Facebook, talagang, parang ini-inject niya sa akin parang kinakausap niya ako, ganun. Sabi ko, God, tulungan mo ko please. Tulungan mo ko makilala ka. Ang dami kong tanong, sabi ko. Bigyan mo ko ng spiritual advisor, sabi ko sa kanya. I'm sorry, mali pala yung akala ko na, kasi I admit na turn off ako sa isang religion kung anong meron ako before. Ayoko na i-mention kung anong religion yun, pero nasa personality ko rin naman kasi, so walang kasalanan ng religion. It's up to us kung paano natin kikilalanin ng Diyos.
Sabi ko, God, please, tulungan mo ako na makilala ka. Bigyan mo ako ng tao na magpapaintindi sa akin. Mali pala yung paniniwala ko na kilala lang kita. Gusto pa kitang mas makilala. Bigyan mo ako ng tao na makapagpakilala sa akin. Ito, nag-pop up sa akin si Kuya Ed. Sa utak ko pop up sa akin si Kuya Ed. Ed Angeles. Ay, Kuya Ed, I love you so much. Thank you for being there for me. Thank you kasi ikaw yung nagpakilala sa akin kay God. Kung pinagtyagaan mo ako. Pinagtyagaan ako ni Kuya Ed. Sobrang pinagtyagaan niya ako. Ikaw yung grabe yan. Talagang yung oras niya, dinedicate niya rin sa akin. Talagang God send Kuya Ed para sa akin. Bibigyan ka niya ng taong aalalay sa'yo. Yung time na yun, ito yung pinaka nakakatuwa na masasabi mong tamang tao yung pinadala sa'yo ng Diyos. Hindi ako tinanong ni Kuya Ed kung ano religion ko. Hindi siya dalawang isip para tulungan ako. Nagkaintindihan kagad kami. Talagang grabe sumagot ng prayer si God. So, nung nag-uusap kami, doon na, hindi niya ako tinanong kung ano religion ako and whatsoever. Talagang ginaid niya ako, pinakilala niya sa akin si God. Hanggang sa, tinanong niya ako, tinanggap mo na ba si Jesus Christ sa puso mo? Sabi ko, oo, kilala ko siya. Siyempre, alam ko naman yung mga blessing Sabi ko ganun. Oo naman, sabi ko, nagdadasal ako, Kuya Ed. At in fact, sumuuna ako sa kanya, sinorender ko na sa kanya lahat, nag-reflection ako sa kanya. Sabi niya. So, paano ko daw tinanggap? Sabi ko, yun nga, yung reflection, ganun. Yung kinuwento ko sa kanya. Then sabi niya, eto yung tanong niya sa akin. Kaya nahuli niya ako na hindi ko pa natatanggap si Jesus Christ. Hindi ko pa kilala si Jesus Christ ng lubusan. Sabi niya sa akin, pag namatay ka, saan ka mapupunta? Ang sagot ko, hindi ko alam kasi makasalanan ako, Kuya Ed Doon niya ako nahuli. Hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ sa puso mo. Siya nagpaintindi sa akin na iba ang kakilala sa tinanggap. So, eto na. Sabi ko, bakit, Kuya Ed? Kasi sabi niya sa akin, ang taong tinanggap si Jesus Christ sa puso niya and live by faith, 100% sabi niya sasabihin sa langit. So, hindi ko pa maintindihan nun Ngayon ko lang naintindihan nung nagbasa na ako ng Bible, nung nakilala ko na si Jesus Christ na, okay, kaya pala nasabi sa akin ni Kuya Ed nun kasi sa John 3:16, for God so loved the world that He sent His only begotten Son for us, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So yun yung pinaliwanag sa akin. Jesus died on the cross to pay our sin. God sent Jesus Christ to pay for our sin. Pinaintindi sa akin ni Kuya Ed, Jesus Christ saved us from our sin. He sacrificed Himself para pagbayaran yung mga pagkakasala natin. At para magkaroon tayo ng access kay God the Father directly because of Jesus Christ. So, doon ko nakilala si Jesus Christ na ayun pala siya. Yun si Jesus Christ. Yung love niya sa atin. And then yung love ni Father. Kaya doon ko napagtanto na, kaya pala. So, kaya pala sabi ni Kuya Ed, na once na matanggap mo si Jesus Christ, you are saved. Kasi tinanggap mo si Jesus Christ as your Savior. Yun pala. Doon ko naintindihan. Sabi ko, tama nga, hindi ko pa nga siya tinatanggap. Kasi hindi ko pa siya kilala So, tinulungan ako ni Kuya Ed. Dasal kami. Pinatanggap niya sa akin si God. And I wholeheartedly accepted Jesus Christ in my heart. So, sabi niya sa akin, starting that day, after mong tanggapin si Jesus Christ, brace yourself. Sabi ko, bakit? Sabi ko, mas lalo kang aatakin ng kalaban. So, okay. So, yun. Sa pinagdaraanan ko ngayon, nare-realize ko ngayon lahat. Eto anong dasal ko kay God? Gusto ko siyang makilala. Grabe. Ang lalim na ng pagkakakilala ko sa Kanya. And I'm continue learning God's Word. I thank God for everything. Sa sitwasyon na nangyayari sa buhay namin, ng mga anak ko. Sa pagsubok na dumaan sa amin, sa problema na meron kami ngayon, I thank God.
At kung tatanungin ako ng Diyos, kung pababalikin niya ako sa nakaraan para lang maiwasan na magdaanan ko to, hindi. Hindi ko iwasan to. Pipiliin ko pa rin to. Bakit ka? Kasi mas nakilala ko ang Diyos dito sa sitwasyon na to. Mas naramdaman ko siya. So, nung time na nakilala ko si God, nung time na tinanggap ko si Jesus Christ sa puso ko, dasal kami ha, ito, tinanggap ko si Jesus Christ sa lugar na may, hindi sa simbahan, hindi sa whatsoever. Sa labas ako, sa bahay ng ate ko sa labas. Although kahit maingay, dasal kami ni Kuya Ed through video call. Dasal kami, nakayuko ako. Pinatatanggap sa akin ni Kuya Ed si Jesus Christ. Tinanggap ko ng buong puso ko. I feel relief. Alam mo yung parang, what? Ang gaan ah. But still may mas gagaang pa. Alam mo yung pain mo, naibsan. Although hindi pa nawala. Gradually, masasabi ko na sa sitwasyon ko ngayon, hindi ako, kumpara nung una, wasak eh. Talaga ramdam mo yung pain eh. Pero step by step, when you walk with Jesus, marirealize mo lahat eh. So ito yung nangyayari sa akin yun. Nare-realize ko lahat. So isi-share ko yung story ko. So ito yung video ng bahay namin before. Yan, ito yung tsura ng bahay namin before. So, walang gamit. Ang gamit lang yung Cleopatra yan, dyan nakapwesto. Tapos, inayos ko na yung ref dyan eh. Pero ang gulo niyan, sobra. As in, tas siya, mga aso, tinali ko na yan, pero nakakawala lahat yan. And then, after, ito na siya ngayon. Yan, meron na akong TV rack, may sala na ako na L-type, tapos may kortina na. Yan na, may dining table na ako. Inayos ko yung ref, may curtain na. Pati yung ilalim ng lababo. As in, nilagyan na ng kortina. Tapos may dish rack na. Inayos ko na lahat. Inayos na lahat talaga. So, ganyan, minake over ni God yung bahay ko. Inayos niya. So, unang inayos ni God, yung bahay ko. Bahay namin. Parang pinapaintindi sa akin na, focus ka muna sa akin. Focus ka muna sa akin. Hayaan mo yung asawa mo. Focus ka muna sa akin. Kung ano man yung ginagawa ng asawa mo, hayaan mo siya. Focus ka sa akin. Parang yun yung pinapaintindi sa akin ni God. Una, hindi ko maiintindihan eh. Kasi clouded ako eh. Nasa pain and suffering ako eh. Pero alam mo ginawa ko? Kumapit ako, nagpakatatag ako. Kasi yun yung dinadasal ko sa kanya lagi eh. Tulungan mo ako maging matatag ama. Para sa mga anak ko. Nag-usap kami ni Kuya Ed, hindi ko pa alam yung religion niya. Ito yung gusto ko ipaliwanag sa inyo. Hindi yung church ang hahanapin natin. Hindi yung religion. Ang pinakahanapin natin si God. Pero, may malaking part ng religion, ang church, guidance. So, ang pinaka-the best way para makilala mo si God is pray to God, gabayan ka ng Holy Spirit, nadalhin ka sa tamang tao at tamang religion at church na mas makakapagpaintindi sa'yo. So, hindi ko kayo na-encourage na pumasok sa religion na meron ako ngayon. Pero, I know na God will lead you in this religion. Kasi dito ko siya nakilala, dito ako nag-grow, dito ko naramdaman yung, dito ako ginaid ng Holy Spirit. Dito ako nag-mature dito. Basta, and I'm still continue learning. Nag-usap kami ni Kuya Ed, sabi ko, Kuya Ed, ano nga palang religion mo? Sabi niya, Christian ako, sabi niya. Oh, born again. Dati, ayoko ng Christian. Ayoko ng born again pag naririnig ko. Pero nung dumating yung calling, na-realize ko lahat. In order you to save, you need to be born again. Kasi tinanong siya ng Pariseo kung paano tayo masisave. You need to be born again. Born again by God's faith. Yun pala yun. Yun yung sinasabi ko na I'm dead inside, but now I'm born again. With Jesus. Yun yung gusto kong paintindi. Na I'm happy now to be born again. With Jesus. Yun pala yun. Ipapanganak ka ulit. Sa pamamagitan ng pagmamahal na Jesucristo. Mabubuhay ka through His will. Through Jesus. Kaya yun yung gusto ko ipaintindi sa inyo ngayon. Totoo si God. Totoo siya. No, isang pong yung buhay na ginawa niya sa akin. And I know na ito yung will ni God para i-share ko sa inyo yung nangyayari sa buhay ko. Kaya I love to share this to you. Kung ano yung sitwasyon ko, kung ano yung nangyayari sa akin. Sobrang gusto ko siyang ipagyabang pag malaki. Sabi ko, Kuya Ed, gusto kong maging Christian. Sabi niya, Christian ka na.
Kasi tinanggap mo na si Jesus sa puso mo. Oh, so Christian na ako by faith. Ganun pala. Sabi ko, gusto ko mabaptize. Sabi niya, not now. Continue improving your relationship with God. And God, in His perfect time, will baptize you. So sabi ko, galing. Yung pala yun. Kahit gustong-gusto ko na mabaptize, kailangan ko pa rin pala siyang makilala. So, eto ako sa stage na to. Kasi yun yung willingness ko. Gusto ko mabaptize. Pero gusto ko, kung mababaptize ako, sabi ko, Ama, kung gusto ko mabaptize man ako, sana kasabay ko yung pamilya ko. So, ako yung unang binago ng Panginoon. Ako yung unang binago niya sa sitwasyon na mayroon kami sa pamilya ko. So, eto na yung mga anak ko. Tinanggap din nila si Jesus Christ sa puso nila. So, we're now Christians! We're now born again! And I'm happy with that. So, imagine this, kung gaano binago ng Panginoon yung relationship ng mga anak ko sa Kanya. Kumakain na kami ng sabay-sabay. Dati, pag kumain kami, kanya-kanya, walang nagdadasal. Hindi ganun ka-intimate yung relationship namin kay God. Dasal bibig kami, hindi dasal puso. Ngayon, ang lalalim na ng mga bata mag-pray. Napaka-unselfish na nila mag-pray. Sabay-sabay na kami nagpe-pray. Hindi na pwede yung kakain mag-isa. Automatic mag-pray. Pag-gising sa umaga, dasal. Yan ang sitwasyon namin ngayon. Dasal. Mga bata, dasal. Pasasalamat. Mag-almusal, dasal. Kakain tanghalian, dasal. Merienda, dasal. Hapunan, dasal. Bago matulog, dasal. Ganun na yung relationship namin kay God. And when we pray, doon ko natutunan. Sabi ko, Kuya Ed, wala pa ba mag-sign of the cross? Yeah, no need. It's a ritual. Kasi, after you accept Jesus Christ gives you an access directly to God the Father. Doon ko nakilala yan. Doon ko nalaman yung Trinity. God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Doon ko natutunan yung Trinity. See kung paano inubog ng Panginoon yung utak ko. Kung paano niya ako binago. Although in a pinaka-worst and pain situation, doon niya ako piniga. Para ang kulit mo, anak hindi ka makuha sa mga pagsubok na kasi kaya mo eh. Ito, dito ka magigising. And I thank God, pinagdadaanan ko to. Although, ang sakit, sobrang sakit. Pero I thank God. Mas pipiliin ko tong personality ko ngayon kaysa before na I live with Jesus. Alam mo yung Christ is enough. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Tsaka yung Waymaker. Favorite ko yan. Dati, I hate Christian songs. I hate worship songs. Ngayon, I love worship songs. I Speak Jesus, Waymaker, God is awesome, Christ is enough. Ang dami magaganda. Oceans. Ang dami magagandang worship songs. Sobra na nakaka-uplift. Tapos, yung tapang ko before, iba na yung lakas ko eh. Dati, pag bumabiyahe ako, pag nagpe-pray ako, God, tulungan niyo magkaroon ng magandang biyahe. Pressured ako na babiyahe ako sa labas. Tapos, takot ako na bumiyahe mag-isa. Gusto ko, kasama ko yung mga kaibigan ko sa voice call, na alam ko may kasama akong bumabiyahe. Kung tinanggap ko si God, iba yung personality ko. Parang, hindi ko na feel, hindi dahil sa galit ako sa mga kaibigan ko, hindi ako galit sa kanila eh. Hindi ko na masakyan yung trip nila. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko na masakyan yung mga dirty jokes nila. Hindi ko na masakyan yung... Hindi sa galit ako sa mga loob ko. Hindi ko alam bakit hindi ko na masakyan. And pinaliwanag sa akin ko yan na it's because of the Holy Spirit that lives in you. Yun. Amazing. So sabi nga nila, maintindihan ka lang ng tao na makakaintindi. Makakaintindi lang sa'yo ang tao na parehas kayo. Na you live by God's faith. So pag hindi sila hindi ka nila maintindihan, parang ganun. So hindi ko na feel na pagbabiyahe ako tapos tatawag ako, parang naiirita na ako na hindi ko maramdam ito. Gusto ko na lang bumiyahe mag-isa. Hindi mag-isa. Nakasama siya. Sa bumiyahe ako, kinakausap ko na siya. Kasi kilala ko na siya, tinanggap ko na siya ng buong puso. So nasa akin yung Holy Spirit, nasa pagkatao na. Kasi ang katawan natin, natutunan, templo pala tayo ng Holy Spirit. So yung Holy Spirit, yun pala yung guidance ni God. So every time you pray, and then God will send the Holy Spirit to guide us. Ganun pala yun. Imagine hindi ko pa tinatanggap si Jesus Christ before.
Grabe na yung pagpapala niya sa akin. Grabe na yung pag-guide niya sa akin. Ano pa ngayon na, I walk with Jesus. Ano pa ngayon? Di ba? Although I'm not expecting for a full blessing kasi kota na ako sa blessing eh. Kumbaga, I'm doing this because I want to give thanks to God. I want to serve God for all what He's done. For all the love. Yun na lang yung purpose ko ngayon eh. Magpasalamat. Pasalamat sa Diyos Ama. And in God's perfect time, if gusto niya ako maging pastor, I wholeheartedly accept. Ang sabi ko sa kanya, equip mo ako, Ama. I-equip mo ako ng wisdom and knowledge. Pahiramin mo ako ng wisdom and knowledge. Para from time na may makakausap akong tao, may papakilala kita ng lubos. So yung time na yun, sabi ko, God, you're amazing. Habang binabasa ko yung Bible, alam mo yung, naririnig mo yung boses niya, parang, ito yung sitwasyon ko eh. Ito mo. Tapos parang kinakausap ko niya, pinapaintindi niya sa'yo. Tapos, nakakapag-preach na ako. Sabi ko, hindi pa ako ganun ka well-learned. Hindi pa ako ganun ka fully equipped. Pero nakapag-preach na ako. Alam mo yung sinasanay niya ako sa mga anak ko. Napapreach ko yung mga anak ko. Tapos may mga passenger ako na nag-bless. Tapos pag bumabiyahe kasi ako, naka-intercom. So, kung ano yung nakakapag-usap kami ng passenger ko, yet nakakapag-music share ako. Dati, ang music share ko, mga geng-geng yung ano. Pero ngayon, parang, every time na bumabiyahe ako, nabibless ko rin pala yung passenger ko kasi worship song yung music ko eh. Kung ano yung naririnig ko, yun naririnig nila. So, ang daming passenger ka nagte-thank you, I feel blessed, kuya. Sabi ko, don't thank me. Sabi ko, thank God. Sabi ko, so, may mga pasahero ko na na-encourage ko, nabibless ko nakukwento ko yung pinagdaanan ko, they feel blessed. Tapos I thank God. Tapos nung meron akong isang tao na nakausap namin pinagdadaanan, na uplift ko, tapos napaliwanag ko ng maayos si God sa kanya. Nagte-thank you sa akin. Sabi ko, no, don't thank me. Sabi ko, thank God. Kasi ginamit lang ako ni God para paliwanagan ka. And I do believe this is not a coincidence. And this is God's will. Pinarating niya ako sa iyo para mapaintindi niya sa iyo yung pinagdadaanan mo. And we thank God for that. So, talagang sabi ko, you're amazing. Eto na, kung paano nag-perform ng miracle sa amin si God. Ang daming beses ako pinperform ng miracle ni God. Ito pala namin natutunan sa pagiging Christian ng tamang pagdarasal na we need to address our prayer to God the Father. Kasi yun din yung turo ni Jesus Christ. We will worship one God, the Father only. So when we pray, we must address our prayer to God the Father. Okay, we pray in Jesus' name. We pray in Lord Jesus Christ's name. Amen. So bago matapos yung prayer natin, acknowledge natin si Jesus Christ. Kasi He's the Son of God. He's also a God. Diba? Pinagbayaran niya eh. Tinubos niya yung pagkakasala natin eh. Si Jesus Christ yung naging way para matubos tayo sa kasalanan sa Diyos Ama. God si Jesus Christ. Doon na sabing hindi God si Jesus Christ, hindi niya kilala si Jesus Christ. And it's not too late. We still have time. So, yung time na yun, ito na, nagdadasal kami. Makain kami, nagdadasal kami. Ito, miracle to Hindi to joke. Yung time na nagdadasal kami, pinatibay lang ng Panginoon yung pananampalataya sa mga anak ko. Kasi hindi naman din ganun kadali eh. Hindi ganun kadali na, tinuro ko sa mga anak ko to, ganyan. Nakinig sila, nagdadasal sila sa puso. Pero iba pa rin yung prayer nila eh. Hindi pa ganun ka-strong yung faith nila. So, eto na, nagdadasal kami. Ako nag-lead. So, dati, pag nagdadasal kami, nagtuturuan pa sila. Tuturuan sila kung sino yung ganito, maglilid. Sabi ko, mga anak, ang pagdarasal, ang paglilid ng prayer, pinag-aagawan yan. Hindi yan pinagtuturuan. Ikaw ba gusto mo sabihin sa'yo ng Panginoon pag nagdasal ka sa Kanya, God, ganito, ganyan. Wag ako, ito na lang si ganitong, tumulong sa'yo. Kasi, pinagtuturuan mo rin ako. Yun yung pinapaliwanag sa anak ko na hindi masarap ang feeling ng pinagtuturuan. So, natutunan nila yun. So, eto na yung miracle ni God. Makain kami, nagdadasal ako. Yung aso namin, malaking aso. Every time na nagpe-pray kami, hindi lang aso eh, basta maraming distraction. Nagtataka ako eh. Gaya, dun nag-inject yung isip ko, sabi nga ni Kuya Ed sa akin. Once na tinanggap mo si Jesus Christ sa puso mo, when you live by faith, magsisimula ka ng atakihin ng kalaban. More attacks from the enemy ang marireceive mo. So doon ko na pagtanto na, okay, so every time na nagpe-pray kami, lagi may distraction. Di kami makakonect, di kami makapag-pray ng solemn.
kami makakonect sa kanya ng maayos. Lagi may maingay, magulo, ganyan. One time, nung nagpe-pray kami, kakain kami, ang lakas na ng boses ko. Yung aso namin, ang lakas ng tahol, sumasabay sa panalangin na parang nakakairita. Nasisira yung spiritual connection namin kay God. Sabi ko, Dear God, sabi ko, hindi ko maintindihan, Ama, sabi ko, every time na nagpe-pray kami, every time na lumalapit kami, kinukonect namin yung puso't isipan namin sa inyo, laging may distraction. Tuloy nararamdaman ko na yung inis, gusto ko na lumabas para awayin yung aso namin. Gusto ko na saktan yung aso namin. Eh. Pero test pala yon. So, ang ginawa ko, pinaintig ko yung tiwala ko sa Diyos. Nilapit ko kay God, sinumbong ko. Sabi ko, Ama, please, sabi ko, tulungan mo kami sa sitwasyon na to, sabi ko. Hindi ko alam every time nagpe-pray kami, lagi may distraction ng ingay, hindi kami makapag-connecta ng maayos sa inyo. Please, God, tulungan nyo kami makapagdasal ng taimtim sa inyo. After that word, yung aso ko na nagwawala, mute. As in complete silence. Alam mo yung mga anak ko, dumilat. Sabi na, Daddy, wow. Amazing. Totoo yun, ha? Hindi yun joke. Hindi ko kinukwento to dahil sa gusto ko kayong linlangin. Hindi. Totoo to. Alam mo, saksi yung mga anak ko, lahat kami rito. Mute. Imagine this, ha? Apaka-solemn ng bahay namin. Walang dumaan na motor, walang ingay ng bata, walang kaluskos, wala lahat. And lastly, yung prayer namin, sabi ko, after what happened, na-amaze sila, sabi ko, umiyak ako, sabi ko, God, I thank you for this moment, sabi ko, pinatunayan mo sa mga anak ko, na totoo ka, bumaba ka, nag-perform ka ng miracle, nagpatotoo ka sa mga anak ko, and this is the time na mas mag-grow yung relationship nila sa'yo, magtitiwala siya sa'yo, kasi pinatunayan mo na totoo ka. Grabe yun. Sobrang grabe. As in yung prayer namin that time, 15 minutes pa yun. 15 minutes. Hindi pa natapos yung prayer ko dun eh. Talagang nagdasal pa kami as a family. As ako naglilid. Talagang puro ko thank you. Talagang ang tagal. Within that time, as in kahit konting tahol, wala. Hanggang sa matapos kami. After namin mag-pray, dun lang nagkaroon ng ingay. God is amazing. Imagine, totoo ang Diyos. So, eto na. Ang kalaban, gagawa talaga ng kasalaan ng paraan para basagin yung pananampalataya. Meron isa sa anak ko na mahina ang pananampalataya. So, pagkakit ko sa taas, dasal ako. Kasi nagpapasalamat ako sa Diyos. Pagdasal ko, pagtapos kong bumaba, parang pinaintindi sa akin ng Panginoon na, baba ka, may sitwasyon sa baba. Eto na pala, yung kaibigan ng anak ko, sabi, bine-brainwash niya pala yun. Hindi ko pinupoint na yung kaibigan niya mismo yung nagbe-brainwash siya. Ito kasi gumagawa lang yung kalaban. So, pinaintindi na kagad sa anak ko na hindi ako talaga yung nagpaingay kasi kinuha ko yung tuta para tumawal yung si Ivo. Sabi niya gano'n. Kaya ang ingay-ingay. Tapos binitawan ko para tumigil. So, binasag kagad yung pangyayari. Syempre, bata. Mamamanipulate. Pagbaba ko sabi niya, Daddy, parang nagduda kagad siya, na-break kagad yun. Parang si Kajang pala nagpatigil sa aso, ganyan. Sabi ko, anak, ito ko to the rescue. Listen. Sabi ko, di ba pagkapapaliwanag ko sa inyo na pagka tinanggap natin si God, atakin tayo ng kalaban. So this is the right explanation, sabi ko sa kanya. Imagine this, sabi ko. Time na nagdadasal tayo, yung kalaban, gumawa ng paraan, inutusan niya yung kalaro mo na kunin yung tuta para abalahin tayo sa pagdarasal. But when the time na nag-pray ako, tayo, na magkaroon ng solemn prayer, na tumahimik yung facility, bumaba si God, siya ang nag-utos sa bata para bitawan yun at pinatahimik niya yung mga aso at ang buong pasilidad natin. Yun ang sinabi. Sabi ko, amazing kasi talagang tinuruan ako ng Panginoon na bumaba ka ganun. But still, naging challenge sa akin yung anak ko na yun. Pero now, kasi masyadong close-minded pa yung isa kong anak ko na yun. Pero now, natyaga ako yun. Talagang in God's presence talaga. Talagang natyaga ako yun. So, eto na. Alam mo kung gaano nakalalim mag-pray yung anak. Even yung bunso ko na 8 years old, grabe yung faith niyan. Sobrang grabe yung faith niyan kay God. Apaka-unselfish mag-pray. Eto pa. Nag-service kami sa CCF Ortigas.
Ang anak kong bunso, pag yan, bumiyahe, even though may kotse kami, or kahit saan, basta bumiyahe kami, sumasakit yan yan. Hindi sanay bumiyahe yan, sumasakit yan. Lagi yan, ang sakit ng tiyan yan. Pagbaba namin, wala na sa hulog yan, ang pangit na ng aura niyan, susuka na yan. Pero that time, kasi kilala niya na si God eh, alam niya na magtiwala eh. Look how God performs another miracle. Ino-observe ko yung anak ko, nasa biyahe kami, nasa bus, ano ba yun? Egypt kami, papunta Ortigas. SJDM to Ortigas is not a joke trip ha, layo niyan ha. Imagine mo yung travel namin. Kung bakit parang, no-observe ko parang, normal tong bunso ko ah. Wala akong nakikita na nakaganon siya, bang bumabiyahe, wala akong nakikita na. Ngayon ko lang. Kasi ang excitement namin, makapag-service kay God sa CCF, Ortigas eh. After namin mag-service, hanggang sa makauwi kami sa bahay, na-observe ko siya, sabi ko, kumain pa kami sa labas, tapos pag uwi namin, hindi siya sumuka. Hindi sumakit yung tiyan niya. Pag uwi ko, sabi ko, anak, tanong ako ba? Parang hindi yata sumakit tiyan mo. Bakit? Alam mo, na-amaze ako sa sagot niya. Siyempre, daddy, pinag-pray ko kay God. Sabi ko, God, tulungan niyo po ako na yung tiyan ko, wag sumakit kasi po magsuservice kami sa inyo. Yun pala yun! Sabi ko, galing mo ah! Sabi ko, very good! Sabi ko, daddy, kapag may nararamdaman akong pain, sabi ko sa kanya, inalis niya. Imagine yung bata. Sabi ko, God, thank you for this answer prayer. Sabi ko. Kasi yung time na bago mangyari to, we're living dead. We're dead inside. Ito yung pinagdasal ko eh. Magkaroon ng relationship yung mga bata sa kanya. I thank God for everything. Sobrang lalim yun ng relationship. But still, we're still, continue learning. Ito pa, bago ako kami mapunta sa CCF, umiyak ulit ako sa Diyos. Yung iyak ko habang nagdadasal, hindi patakluha, hagulgul. As in, iyak na talagang iyak. Sabi ko, Ama, dalhin mo ko sa tamang church or religion. Sabi ko, hindi para sambahin yun, whatsoever. Kasi napagtanto ko, sabi ko, kailangan ko rin pala ng guidance para makilala ka ng lubos. Dalhin mo ko sa tama. Sabi ko sa kanya. Gabayan mo ko ng banal na espiritu na dalhin kami ng mga bata sa tamang religion na makapagpaintindi at makapagpakilala sa akin. Doon kami napunta sa CCF. I love the way they preach eh. All of their pastors, ang gagaling mag-preach. Ang gagaling mag-explain ng scripture. Alam mo yun, sabi ko, thank you God. Thank you God for answering my prayer always. Talagang ang bilis sumagot. One time, nung nagpunta kami doon, na-amaze sila kasi how God performs quickly on me eh. Na parang, ang bilis naman baguhin ng Panginoon ng buhay mo. Alam mo, sagot ko, wala. Sinuko ko sa kanya eh. At pa akong papalag? Wala namang ibang makakatulong sa akin. Siya lang. So, ba't pa ako papalag? So, yun yung parang, sabi ko, sobrang spoiled ko kay God, sobrang lakas ko kay God. Ano daw meron? Sabi ko, lahat naman tayo malakas sa Diyos eh. Baka hindi lang natin naiintindihan, sabi ko. Minsan kasi, kailangan mong unawain, sabi ko. Lahat pinapaintindi sa akin ng Diyos. Na, first attempt namin sa CCF, meron doon, newcomers. So, meron kang kakausaping coach. So, after namin mag-service, pumunta kami doon sa newcomers. Welcome facility yun. So, ang dami, baka, yung mga, busy lahat eh. So, merong isang nabakante, si Brother Darwin. Shout out, hi, Brother Darwin. Ito pagdating ko doon, na-amaze sa akin si Brother. Umiyak ako kasi shinare ko yung situation ko. Alam mo yung, dadaling ka ni God sa tao makakaintindi sa'yo, bakit ka mo? Same kami ng situation. Imagine yung pinagdadaanan niya, mas worst pa nga eh, sa kanya eh. Kumbaga parang pinaintindi sa akin ng Diyos Ama na, anak, hindi pa nga, kumbaga kung ikukumpara mo dito sa taong to, is mas worst pa yung sa kanya kaysa sa'yo. Parang ganun eh. Pero hindi ko kinokondemn si Brother Darwin Pero I thank Brother Darwin for sharing his story to me. Kasi na-amaze ako. Doon ko na-realize na I'm so blessed.
Kumbaga, I'm so blessed. Hindi ko kinokondem si Brother Darwin. Pero parang na-realize ko doon na I'm so blessed. Kasi, ang, yung situation namin ng asawa ko, pinapakita lang ng Diyos na there's a hope. There's a chance. Parang meron akong kailangan gawin pa. Ayusin sa sarili ko, whatsoever. Imagine yung kay Brother Darwin. Ayoko i-share kasi personal life na yun. Pero, na-amaze si Brother Darwin sa akin. Sabi niya sa akin, bro, abangan ko yung testimony mo ha. Sabi ko, ito, gumagawa na ako ng testimony para makita niyo yung totoo si God. So, nung time na yun, sabi niya, ang bilis brother ha, within 2 months naayos ka ng Panginoon. Siya years, it took 3 years bago siya lumapit sa Diyos. Ako, months lang. Sabi ko, kilala ko naman na kasi si God, pero hindi ko pa siya tinatanggap. Ngayon ko lang siya tinanggap at mas ngayon ko lang siya nakilala ng lubos. Yun. So, yung time na yun, na-amaze siya. Sabi niya, mas marami pa ako natutunan sa'yo. Kasi yung nagturo sa'yo. Sabi ko, I thank God for sending Kuya Ed para mag-guide ako. Yun, talagang in-equip niya ako. Ganun. Pero I'm not saying na fully equipped na ako. I'm still learning. Sabi ko, ganun. And I thank God na nakakasalamuha ko kayo. Ganun. Hanggang sa nakarating na ako kay Brother Dale. Shout out. Meron na kaming D-group. A disciple group ang tawag doon sa amin sa CCF. Yun yung parang way para mas makilala namin si God, share ng word ni God, Bible study in short, with the relationship of our Cody groups. So parang ang ganda eh. Alam mo yung sinasabi ko na ihiwalay ka, i-filter ka ni God dun sa mga tao na hindi makakatulong sa'yo versus dun sa tao na makakapag-improve sa'yo na makilala mo siya. Yun yung nangyayari sa akin. Although hindi ko kinokondena yung mga tao nakapaligid sa akin, nakakatulong sila whatsoever. Pero yung spiritual learning ko kasi, sineseparate ako ni God dito sa mga tao na mas makakatulong sa akin, na pinapakilala niya sa akin yung mga tao na yun. Kaya so, I thank God for everything. Kaya yung time na to, itong time na nangyayari sa amin ng pamilya ko, sabi ko sa Diyos Ama, ano na ako mag-pray eh. Malalim na yung connection ko kay God. Dati takot ako bumiyahe mag-isa. Ngayon, hindi na. Bumiyahe ako mag-isa kasi alam ko kasama ko si God. Uuwi ako ng maganda biyahe ko. Hindi na ako nagpe-pray sa kanya na God, tulungan mo ko magkaroon ng magandang biyahe. Hindi na. Alam ko na magpo-provide siya eh. Sabi ko, alam mo naman God na kung ano yung pangangailangan ko. Sabi ko, ikaw nang bahala. Basta na-enjoy ko na lang yung biyahe ko. Ang gaan. Walang pressure eh. Ang gaan. Nagsimula na akong ayusin yung sarili ko. Kung makikita nyo yung itsura ko nun, sobrang worst. Kasi mukha akong addict na hindi mo maintindihan. Kasi nga hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Tapos stress ako, sumasakit na. Ang dami ng sakit na lumalabas sa akin. Even before, nung I'm living dead, ang daming sakit na lumalabas sa akin. Nagkaroon ako ng anxiety, nagkaroon ako ng acid reflux, GERD. Pero ngayon, hindi na ako ina-atake nun. Because I live with Jesus. And that's the secret. Live by faith. Not by sight. So, yung time na yun, pag umuulan dati, ayoko eh, pag babiyaya ako ng umuulan, first time, lalabas ako, makulimlim, bad trip na ako na, inaaway ko na yung ulan. Ngayon, hindi. Mas gusto ko na yung ulan. Kasi ang lakas ng biyahe, tsaka na-enjoy ko na, in short. Pinalakas ako ng Panginoon. Binago niya ako. And I thank God, sabi ko, Ama, thank you. I thank you for everything, sabi ko. I thank you for this problem, for this situation, sabi ko. I thank you, sabi ko. I'm not considering this that God is forsaking me, no. In my situation, God is showing me love. He's fixing me. Pinuway niya kami. And I thank Him for everything what is happening to me. Kasi binuway niya kami. Although masakit, sabi ko, Ama, thank you kasi ang laki ng pagbabago ng buhay ko, yung relationship namin ng mga anak ko, meron na. Relationship namin sa isa't isa. Marunong na yung mga bata sa gawain bahay, may responsibilities na sila. Yung relationship nila, okay na, hindi na sila ganun nag-aaway. Unlike dati, away ng away, sigawan, wala sigawan. Ngayon, pinamamahayan na ng banal na spirito yung bahay namin. And I'm so thankful with God for fixing my family. Although hindi pa tapos yung laban ko kasi hiwalay pa rin kami.
Sabi ko nga, parang pinapaintindi sa akin ng Diyos. To be honest. Sinubukan din naman ako ng Panginoon kung paano ako magtitiwala sa Kanya. Kasi ganito yan. Nung time na nasa pain ako, sinutokso rin ako ng kalaban. Tinutokso ako ng kalaban. Tama naman sila. Gusto kong mabawi yung asawa ko. Mahal na mahal ko. Hindi lang isang tao nagsabi sa akin ito, marami. Demanda mo. Habulin mo. Demanda mo. Uuwi yan. For sure. Uuwi yan. Ayoko. Because that is our own will. Will natin yun as a human in this earth. Hindi yun yung will ni God. Pinaintindi sa akin na ganyan yung sitwasyon niya. Okay, sige, bigyan kita ng senaryo, anak. Parang ganito eh. Bago ako mag-decide. Didemanda mo asawa mo. Kasal kami. Ano mangyayari? Babalik siya. Of course, babalik siya. Kasi mapapaliwanagan siya ng attorney by law na makukulong siya, ganito whatsoever. Do you think masaya siya? Hindi. Siya magiging masaya. I know my wife. Selfish ang magiging kalalabasan ko. Hindi siya magiging masaya. Magiging worst lang yung situation. Bakit ka? Masisira ko yung image ko sa asawa ko. Bakit ka? Andito siya sa bahay na to. Pero wala naman yung puso't isipan niya. Gets niya? Parang, oo. Sinunod ko yung will natin as a human. Under by human law. Mapapauwi ko nga yung asawa ko. Magsasama kami. Hindi ko naman kayang tignan yung asawa ko na malungkot. Hindi ko siya kayang makitang nasasaktan, napipilitan. At ayokong bumalik siya sa akin dahil sa napilitan, dahil sa batas. Hindi magiging healthy yung relationship namin. Lalo lang magiging toxic and worse. Yun yung pinaintindi sa akin ni God. Magtiwala ako sa iyo. Magtiwala ka sa akin. Kaya nagtitiwala ako sa Panginoon. Sabi ko nga, after all what God done to me, hindi pa ba ako magtitiwala? Although, nakakaramdam ako ng pain. Normal yan. Sakit eh. Pag naisip ko na magkasama sila, pag naisip ko yung mga bagay na ginagawa nila. Pero, ang isa na lang sa pumapasok sa isip ko na, I love her. Mahal ko yung asawa ko. She deserves to be happy. She deserves kung ano yung kaligayahan na tinatamasa niya. Kasi hindi ko binigay sa kanya. Hindi ko naibigay sa... I have a chance. Sa akin siya eh. Sa akin siya before. Pero hindi ko naibigay sa kanya. Hindi ko napatunayan. Pagkos sinaktan ko siya. Sinugatan ko yung puso niya. My wife did deserve me. Hindi ako deserve ng asawa ko. She deserves to be happy. That's why I learned to set her free. Because I want to prove to her how much I love her. And I do. I do love her so much. At the end, sinasabi ko pa rin sa Panginoon na it's all my fault. Kung bakit nasa sitwasyon na ito yung asawa ko kasi ako yung nagtulak eh. I'm still praying na patawarin siya ng Diyos. Wala siyang kasalanan ko ang lahat. Kasi every day, kahit pinalaya ko siya, still nakakakumit siya ng sin. Kasi kasal kami. Naging sinner siya kasi kasal kami. Kaya sabi ko sa Panginoon, if ever dumating yung judgment day na hindi masave yung asawa ko because of her sin, I will sacrifice myself. I will sacrifice myself. I will tell God na please, nasan man yung asawa ko, dalhin mo ko dun. Hayaan mo ako magbayad ng pagkakasala na. Hayaan mo ako magdusa. Hayaan mo ako mag-receive ng pain and suffering na ipapataw sa kanya kung sakali man na. Because it's all my fault. And I want to prove, even the afterlife, that I really love her. And I love her so much. Love
is no boundaries. You can love people even kahit na wala na siya sa'yo. And I thank God for teaching me how to love. And I always pray to God na everyday kong pinapatawad yung asawa ko. Araw-araw ko siyang pinapatawad. Kasi after what happened to us, araw-araw ko pa rin siyang minamahal. Sabi nila, cheer up, bata ka pa. In fact, may tsura ka, gwapo ka. Kaya mong manap ng mas better sa asawa mo. Ayoko nang magkasala. Ayoko nang magkamali. Yes, oo, totoo. There's a lot of girl out there who are willing to love me. Meron at meron naman magmamahal sa akin. Pero ayoko maging makasalanan yung babae na yun. Hindi niya deserve magkasala sa Panginoon. Kahit na sabihin mong mahalin niya ako, tanggapin niya yung mga anak ko, tanggap niya nakasal kami. I don't want to be as selfish. Alam kong mali. At ayokong magkasala siya dahil sa akin. Dahil hindi niya magiging deserve na mamahalin niya ako, tatanggapin niya yung mga anak ko, whatsoever. But still, nagkakasala siya sa Panginoon Diyos. Kasi kasal kami ng asawa ko. Hindi ako susuko sa asawa. Araw-araw ko siya ipagdalasal. Susuko ko siya kay God. That someday, maayos yung problema namin mag-asawa. Kasi hindi lang naman ako yung maasa, pati yung mga anak ko. Hindi lang naman ako yung na-damage, pati yung mga anak ko. I believe in God. In His right perfect time. Kung ano man yung kalooban niya, yun yung susundin ko. Kaya nasabi ko, I'm not in pro-divorce. I'm not in pro-annulment. Hindi ako pro dyan. Para sa akin, kung pag-usapan natin ng divorce law, mas mainam siguro maglaan tayo ng pondo para magkaroon ng knowledge ang couple. Free counseling para dun sa dalawang gustong pasukin ng buhay mag-asawa. Yun ang mas magandang pagtuunan ng pansin kaysa sa divorce law. Kasi mawawala ng bisa yung pagiging holy ng kasal. Masasamantala, maaabuso. Kasi ang isipin ng iba, pakasal tayo, okay lang kahit magkamali. May divorce naman. So hindi sila magiging careful. And even though na kahit may mag-offer sa akin na, Leo, sagot ko na yung annulment mo ng asawa mo. No. I will not serve annulment to my wife. If my wife submit an annulment to me, I will sign. Pero yung ako maglalatag. Isa sa natutunan ko kay Jose, ba yan? Marriage is like love of God. Parang yung buhay natin nakatali sa Diyos eh. Na kahit na mag-backslide tayo sa Panginoon, kahit na talikuran natin siya, at the end of the day, siya pa rin naman yung hahanapin mo eh. Sa kanya ka pa rin lalapit. At siya pa rin ang mamahalin mo sa dulo. Yun yung natutunan ko. Kaya, hindi ko rin gugustuhin na mag-divorce kami ng asawa ko. And if the time comes, hindi ko alam kung mabuo o hindi, kung ano yung kaloob ng Panginoon. If mabuo ulit yung family ko, I will not waste that opportunity para masira to ulit. And for sure, ang dami ko na natutunan. And for sure, magiging strong yung relationship namin. Kasi magiging pundasyon na namin ng Diyos Ama. Magiging sentro na sa nanang buhay namin ng Diyos Ama. But still, sabi ko nga, may option ako para bawiin yung asawa ko, pero hindi. Ayoko yung will ko yung masunod. I do believe God is fixing everything, and all I need to do is to trust Him by His way. And I'm trusting God for everything what He's done to us, and also you. That's why, sabi ko nga,
Pinaubaya ko ng lahat sa Diyos. I want you to know that I love my wife so much. Even though mahal siya iba, doesn't matter. It doesn't mean na kailangan ko mag-retaliate, rebelde. Hindi. I found the love in Christ. I found the love in Jesus. Isa lang mapapayo ko. Sabi nila, ito makinig kayo. Sabi nila, sa isang relationship, applicable to sa lahat sa lahat ng nagmamahal. Walang perfect relationship. Darating sa point, magsasuffer ka ng pain. Kasi nagmahal ka. But when the time comes, na nasaktan ka, meron silang tinatawag na 3 months rules. Tama? Now, huwag kang papasok sa isang relationship, i-heal mo muna yung sarili mo kasi kawawa yung magiging rebound mo. Tama naman yun. Tama. Pero para sa akin, mali. Kasi, may mas magandang way para makarecover ka ng mas maaga. Nang hindi mo na kailangan mag-suffer ng sobra. Mag-suffer ka, mararamdaman mo yung pain. Pero, yung pinaka-easiest way para lagpasan mo yung pain is to find the relationship. Yes. Kuya LA, mali yun. Kuya LA. Bakit ka papasok sa relationship doon? You need a relationship. You need a rebound. You need a person na makakaintindi at makakaunawa sa'yo. You need a person na makakausap mo. You need someone na makakausap mo. Makakaintindi sa'yo, magmamahal sa'yo, asikasuhin ka. Nung nakilala ko yun, pinakilala ko yun sa mga anak ko. Nung nakilala ng mga anak ko, sabi sa akin, Daddy, ang bait niya, totoo nga. Ramdam ko yung pagmamahal niya. Nahil yung puso ko. Naging okay ako. Wala yung pain and suffering. Nung nagkaroon ako ng relationship sa kanya. Kilala niyo kung sino siya? Si Jesus Christ. Si God. God the Father. Payo ko sa mga mag-boyfriend, girlfriend, pag nagkamali yung isa, huwag niyo buhusan ng isa pang pagkakamali na hahanap kayo ng panakiputas mali. Ang gawin yung panakiputas si God. So willing siya. Anak, ito ko. Akong bahala sa'yo. Pagagalingin kita. So eventually, habang pinagagaling ka ng Panginoon, nade-develop yung love mo sa Kanya. Kakaroon ka ng strong relationship. Nagiging unstoppable ka. Nagiging strong ka. With the guidance of the Holy Spirit. So huwag mong namnamin mag-isa yung pain. Nandiyan siya, oh. The reason nakakangiti ako because of Him. So, yun ang kwento ng buhay ko. Ginawa ko tong video na to again para ipakilala si God. Para patunayan sa inyo totoo siya. Hindi para ma-damage yung image ng asawa ko. Kundi para patunayan sa inyo na totoong Diyos. Andyan siya. So ako, kung ano man yung will ni God sa akin, so be it. I let God's will. Every day, pinagpipray ko sa Panginoon na tulungan niya ako maging matatag, maging malakas, mapagtagumpayan nito habang pinagdadaanan ko tong problemang ito. Tulungan niya ako na maintindihan at maunawaan lahat ng kalooban niya. Tulungan niya ako mapagtagumpayan yung kalooban niya sa araw-araw. Kasi mas maganda ang kalooban ng Diyos kaysa sa kalooban natin. Mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa plano natin. Imagine kung hindi nangyari ito sa akin. Hindi ako ganito ngayon. Wala ako rito sa harap naman. Mananatili akong dead inside. But when I found Jesus, when I accept Him wholeheartedly in my heart, I feel alive. I've been born again. And I pray to God, all of you who watching me, surrender all to Him.
Find Jesus, not church. Don't find the church. Don't find the religion. Find Jesus. Pray to God na i-lead kayo through Holy Spirit sa taong makakapagpakilala sa iyo kay God. Sa taong makakapagpaintindi sa iyo sa God. Sa relations, sa religion na makakapagpag-grow sa iyo ng relationship kay God. That's true meaning of life. And that is, dyan yung mag-i-start yung buhay mo, yung purpose mo. Yung joy, magsisimulang mamuhay sa puso mo. When you live by faith, not by sight. So I thank you all for for watching my testimony, and I hope na may natutunan kayo. So I will continue learning or improving my relationship with God. And I hope someday na makapag-share ako sa inyo ng good word. If God's will na maging pastor ako, I will humbly accept it. And sooner or later, sabi ko sa anak ko, makikita mo ako sa stage, anak, magpipreach. Before I end this video, please, allow me to pray to God for all of us. Let's bow our head. Please, let me remind you that we will pray not in our mouth, but in our hearts. So let's bow our head and connect our heart to God the Father. Dear God, Heavenly Father, the Father Almighty, we pray in the name of Lord Jesus Christ. God, thank you. Thank you for this guidance. Dinasal ko sa ito, Ama, na tulungan mo ako na makagawa ng video na to para mapakilala ko kayo sa kanila. Nagpapasalamat ako ang maginabayan mo ko, hindi mo hinayaan na ma-damage ko yung image na asawa ko. Kasi ang pinaka-purpose ko rito sa video na to, Ama, is makilala nila kayo. And I know na naramdaman nila kayo sa video ko na to. At ginagawa ko ito, Ama, bilang pasasalamat, Ama, sa lahat ng kabutihang pinamalas mo sa akin at sa pamilya ko. At dinadalangin ko, Ama, sa lahat ng taong nakakapanood nitong video ko na to, please, God, help them. Help them unang-una na makilala ka. Help them unang-una na they live by faith, not by sight. Because after na makilala ka nila at mabuhay sila sa iyo, Ama, sila na mismo makakatulong sa sarili nila para gabayan nyo sila at magkakaroon sila ng relationship sa inyo. Help them sa mga buhay na pinagdaraan, sa mga problema na pinagdaraanan nila, Ama. And also, sasamantalahin ko na itong pagkakataon na ito, Ama, na malapit ako sa inyo. Tulungan niyo lahat ng tao na may pinagdaraan ng problema. Especially yung mga tao may sakit. Pagalingin sila. Yung mga bata na may sakit, pagalingin sila. Lalo-lalo na yung mga tao na walang kakayahang magpagamot. Ama, naniniwala ako sa miracle and power mo na kahit na wala silang kakayahang magpagamot, pagagalingin mo sila sa pamamagitan ng pagmamahal at kapangyarihan mo. And also, Ama, yung mga taong nasa bundok na hindi abot ng ospital na may karamdaman ngayon, Ama, may pinagdaraan ng matindi, Ama, please, pagalingin mo sila. Ako mismo lumalapit, Ama, para hingin ng tulong at ilapit sila sa inyo upang makamtan nila ang kaginhawaan at kagalingan. Dahil naniniwala ako, Ama, sa pamamagitan ng pagmamahal at kapangyarihan mo, walang imposible kahit nasa bundok yan, kahit wala silang gamot, kayo mismo magpapagaling. Gagaling sila sa pamamagitan ng pangalan mo, Jesucristo, Diyos Ama, ng Espiritu Santo. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you guys for coming with me with this video. Hanggang dito sa dulo, nandiyan kayo. Please don't forget to follow, like, bala na kayo kung anong gusto nyo, kung follow nyo ako, whatsoever. Basta ako, follow nyo ako, hindi. Kukontinue ako mag-spread ng word ni God. And ito yung will niya para sa akin. Na-accept it. God bless us all. Bye for now. God loves us all. Reminder. Let me remind you, God loves us. God is real. God is real. He's here. Amen?